Ngayong panahon ng pandemya, ilang kabataan ang naghahangad na ipagpatuloy ang pag-aaral. Ngunit sa kabila nito, ilan din sa mga naghahangad na yon ay humihinto sa kadahilan ng pinansyal, personal, at ang iba namay kinakailangang maghanap buhay para sa pamilya. Bago pa man sumapit ang pandemya, sa isang malayo at tahimik na bayan kung saan bibihira ang internet, sa isang sulok ng bakuran, makikita ang 4 na batang nagbabasa. Iyon ay sina Tony, Alex, Marie, at Sofia. Sofia, tulungan mo nga si Alex na basahin ang unang bahagi ng kwento. Bigkas ni Tony. Sige ba, basta ililibre mo ako bukas, tugon niya. Patuloy na nagbasa ang magkakaibigan at bakas sa kanilang mga ngiti kung gaano sila kasaya na magbasa. Paglubog ng araw ay umuwi na sila sa kanilang tahanan. Sana bukas, masaya uli kami magbabasa, hiling ni Marie. Sa kasamaang palad, sumapit ang pandemya, kaya't limitado ang mga taong pinapayagang lumabas. At malamang, ang 4 na bata ay hindi na makapagbabasa ng sama-sama dahil sa ito ay bawal. Habang nakasilip sa bintana si Alex, napansin niya ang kaibigang si Tony na nagbabasa kahit malalim na ang gabi. Gabi na, ngunit patuloy pa rin siya sa pagbabasa. Kinaumagahan, nakita ni Alex ang isang mesa sa likod ng kanilang bakuran. Aba, tila may naisip akong paraan. Kanyang inayos ang mesang natagpuan at pinala sa dati nilang pwesto. Nilagyan niya ng marka ang mesa kung gaano kalayo sila dapat sa isa't isa upang makaiwas sa virus. Kanya ring nilagyan ng alkohol ang bawat marka upang kanilang magamit. Matapos yon, naglagay siya ng 4 na upuan na may pagitan sa bawat isa. Ayos na siguro ito, bulong sa sarili ni Alex. Pagkatapos mananghalian, kinuha niya ang isang maliit na salamin at itinapat sa araw dahilan upang tumalbog ang liwanag. Iyon ang ginamit niya upang makuha ang pansin ng kanyang mga kaibigan. Napansin ito nina Tony, Marie, at Sofia. Kumuha si Marie ng papel at marker. Bakit? Nakasulat sa isang papel at itinaas ni Marie sa bintana upang makita ng kanyang mga kaibigan. Napansin iyon ng 3 at sila'y kumuha din ng papel at marker. Kumusta na kayo? Tanong ni Sofia. Ayos lang, sagot nilang 3. Silip kayo sa kaliwang gilid ng bakod namin. Itinaas ni Alex ang papel upang mas makita ng kanyang mga kaibigan. Sumilip ang 3 sa direksyon tinutukoy ni Alex at nakita ang mesa na may alkohol at mga upuan sa ilalim ng dilim. Agad na naintindihan ni Tony ang ibig sabihin. Mahuli ay pangit, kanyang tugon sa mga kaibigan at tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Ganon din ang ginawa ng iba pa. Kanilang kinuha ang face mask at face shield. Higit sa lahat, may dala silang kanya-kanyang librong babasahin. Ang tagal na nating din nakakapag-usap tungkol sa mga paborito nating gawin kaya inilagay ko ito rito. Nag-aalala ang pagsasalita ni Alex. Oo nga, halos 2 linggo rin. Pamimiloso pong tugon ni Tony. Natuwa ang 3 sa biro ni Tony. Sila'y naupo sa layo-layong upuang ihinanda ni Alex at inilapag ang mga librong kanilang dala. Ang 4 na magkakaibigan ay nagpatuloy na nga sa pagbabasa ng libro. Makalipas ang 1 oras at kalahati, napagpasyahan ng grupo na bumalik na sa kani-kanilang tahanan. Bago pa man iyon, ay gumamit sila ng alkohol. Kita-kits, pamamaalam nilang lahat. Pagbalik ng magkakaibigan sa kani-kaniyang tahanan ay tumulong na sila sa mga gawaing bahay. Sa kasamaang palad, nagawa man ni Alex ng paraan sadyang mabagsik ang pagkalat ng virus sa kanilang bayan, kung kaya't pinagbawalan silang magkita-kita. Sumapit ang 7 ng gabi.
Sila na may nag-usap gamit ang online communication app dahil sa gabi lamang malakas ang signal ng network sa kanilang lugar. Una na binsay si Marie sa kanilang group chat. Ani ni Marie, nakita niyo na ba yung bagong post ni Mayor sa FB page ng Sangguniang Bayan? Hindi pa, tugon ni Alex. Ano ba yun? Ngayon lang na kaya nang mag-online kaya't hindi ko pa nakikita. Naguguluhang tanong ni Sofia. Wika ni Marie. Tumaas ulit ang COVID cases sa ating bayan at sinabi rin ng mayor sa post na iwasan muna lumabas ng tahanan lalo na't hindi naman importante ang gagawin sa labas para makaiwas na rin daw tayo sa hawahan ng COVID. Sinang-ayunan naman ito ni Alex. Paano na yan? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Hindi na muna tayo makakapagbasa ng sama-sama? Hindi naman sa ganoon, Sofia. Pwede pa naman tayo makapagbasa na nagkakarinigan kahit hindi na tayo sama-samang bumasa. Sagot ni Tony. Pwede naman tayo mag-video call dito sa Messenger o kaya sa iba pang online platform. Sinang-ayunan ito ni Alex. Oo nga, pwede nga yan. Subukan natin yung naisip ni Tony. Namamroblema pa rin si Sofia. Pero palaging mahina ang signal sa ating lugar at tuwing gabi lamang nagkakaroon. Kung gayon, sa gabi maglaan tayo kahit 20 hanggang 30 minuto. Mungkahi ni Tony. Sumang-ayon ang lahat na gamitin ang video call. Sa kwento ng magkakaibigan na pagtagumpayan at nagawan nila ng paraan ang hamon sa kamundurhan. Ayon nga sa isang kasabihan, walang imposible sa taong maparaan.